isang umaga, binulaga tayo ng balita. Ang sikat na Japanese cartoon character na si Hello Kitty, kinalakhan ng marami sa atin. Hindi raw pusa. Again. Sa report kasi ng Los Angeles Times na ayon daw sa Sanrio, ang kumpanyang gumawa at nagpasikat kay Hello Kitty ang inakala nating cute at sweet na hayop, tao pala. Hindi raw kasi siya naglalakad gamit ang apat na paa gaya ng normal na pusa. Sa halip, naglalakad, umuupo at kumikilos na parang tao. Dahil sa pagbubunyag na ito, buong mundo naloka. Ito talagang si Hello Kitty, ex-senadora. Sa darating kasing November 1, 40 years old na si Hello Kitty. Katunayan, kahapon lang, sa toy convention na ito sa Pasay, may pa-advanced birthday treat para sa kanya. Ang venue, ang Hello Kitty Cafe na ito. Tignan nga natin ang slam book ni Hello Kitty. Full name, Kitty White. Parents, Mary at George White. Sibling, ang kanyang kakambal, si Mimi White. Hobbies, baking cookies and pancakes, playing tennis and piano. Educational attainment, grade 3. At ito pang nakagugulat, hindi pala siya Japanese, kundi British. Isa sa mga naguluhan sa balita na hindi raw pusa si Hello Kitty ang mahigit 2 dekada ng fan at collector na si Rowena. Para sa akin, pusa. Wala naman kasing tao na may di ba? Basta gusto ko pa din siya kahit na tao siya o pusa siya, kahit pa maging aso siya, okay lang. Kasi gusto ko nga siya. Sa labas pa lang ng kanyang bahay, maghe-hello na ang life-sized Hello Kitty replica. Siya yung bantay namin. Sandamakmak na pusa rin ang sasalubong sa loob. Bawat kwarto, punong-puno ng Hello Kitty items. Plato, kutsara, tinidor, kaldero, rice cooker, toaster, microwave oven, at miniature ref. Lahat Hello Kitty ang disenyo. Meron pa siyang Hello Kitty wine at champagne. Ito kasi Momo Berry to eh. So, parang limited lang yung mga supply niya. Maging ang kanyang banyo, tinake over na rin ni Hello Kitty. Mahilig daw kasi talaga sa pusa si Rowena. Pero dahil hindi raw siya makapag-alaga ng totoo at buhay na pusa, kay Hello Kitty niya ibinaling ang kanyang atensyon. Kay Kitty na lang kasi para hindi yung magkakaroon ka ng allergy. Tapos mahirap din yung mag-maintain kasi di ba yung mga pusa pagka naghiwi sila, yung amoy, yung mga ganun. Mabuti na lang at ilang oras matapos mayanig ang buong mundo sa balitang hindi raw pusa si Hello Kitty kundi tao, nagpaliwanag ang Sanrio, ang manufacturer ni Hello Kitty. Si Hello Kitty matatawag daw na anthropomorphic cat o personification ng isang pusa. Ibig sabihin, pusa pa rin daw siya pero kung kumilos, parang tao. Unang lumabas si Hello Kitty bilang disenyo ng plastic coin purse sa Japan noong 1974 hanggang sa naging isa sa pinakasikat na disenyo ng iba't ibang merchandise sa buong mundo. Maging sa mundo ng fashion, hindi nagpakabog si Hello Kitty White. Sa isang episode ng America's Next Top Model, ang mga contestant pinag-model ng mga damit na gawa mula sa mga Hello Kitty merchandise na idinisenyo ng ating kababayang si Francis Libiran. Gusto nila medyo avant-garde. Gusto nila medyo para bang kakaiba. Out from this world, it's not wearable. So, it's made out from stuffed toys, toothbrushes, pens. Si Hello Kitty kasi is syempre, iconic character siya. Pag titingnan mo, parang kasabay mo siyang lumaki. Na hanggang ngayon, magugulat ka, nandun pa rin si Hello Kitty. Sa Marikina, meron spa na Hello Kitty inspired. Welcome to Mamsi Kitty Spa. Ang promotor
ang nanay ng may-ari, si May, certified Hello Kitty lover. Hindi ko nga alam na magiging very much overwhelming yung response ng tao. Ay kinagulat namin hanggang doon may Hello Kitty lover na dadayo para lang makita yung mga Hello Kitty namin. Mula sa mga tsinelas, bathrobe, upuan, cups, water dispenser cover, pati nail polish designs. Puro Hello Kitty. So yung mga ginagamit namin, like yung mga basin for the foot spa, puro Hello Kitty lahat. Meron ding mga disenyong nanggaling naman sa childhood sweetheart ni Hello Kitty, si Dear Daniel o Daniel Star. Here, the washroom for the boys. Hindi sila mahihiyang pumasok kasi panglalaki talaga to. The mirror, the soap dispenser. Pambabae. Pero nakalakas talaga. Parang binabalik mo yung pagkabata mo kasi Hello Kitty everywhere. Mula sa receiving area hanggang sa opisina ni May, walang paglagyan ang kanyang koleksyon. And this is my newest favorite, my golf set. Siyempre, ang star ng spa, ang kanilang mascot na nakasuot ng robe na para bang magpapaspa rin. Dahil nag-iisang anak si May, ang turing daw niya kay Hello Kitty, parang kapatid. Parang gusto mo siyang gawing kapatid. I don't see her na pusa. Wala. Kasi basta tao siya for me. At sa darating na Hello Kitty Convention sa Los Angeles, Amerika, ngayong Oktubre, bumili na si May ng tiket. Tao man at hindi pala hayop, may solid following si Hello Kitty. Noon hanggang ngayon, sana lang wag na tayong guluhin pa ng mga lumikha sa kanya. Patusok-tusok, papika-pika, street food at sa syudad ng Cebu, may isang buong kalye na nakalaan para rito. Kaya nitong humaba hanggang 7 pulgada at kumikislot-kislot pa mga eel o igat. Peste kung ito'y ituring sa mga bukirin. Pero dito sa bayan ng Pontevedra, sa probinsya ng Capiz, isang uri ng igat na kung tawagin nila'y puyoy, ang biyaya kung kanilang ituring. Iniihaw at isa sa mga patok rito ngayong street food. Masustansya po yun ng puyoy kaysa sa ibang yaw-yaw kasi yung baboy at saka yung manok mas mataba nga yun eh. Sakay ng maliit na bangka, pumalaot si Elmer para manguha ng puyoy, hindi kalayuan mula sa Pampang. Sinisisid ni Elmer ang hanggang leeg na tubig para hulihin ang mga puyoy. Matapos makahuli ng mahigit 30 piraso ng puyoy, nilagyan ito ni Elmer ng abo at saka kinusot-kusot para matanggal ang lansa. Yun, ang nakikita yung bumubula, yun ang kanyang langisa. Matapos linisin ang mga puyoy, pwede na raw itong timplahan ng mga pampalasa. Mamorinate po natin ng puyoy. Nilagyan ng sibuyas, bawang, dahon ng laurel, asukal, asin, pinigaan ng kalamansi, at saka hinalo. Nilagyan ng suka. Nung natimplahan, tinuhog na parang isaw. Dinala na sa kanilang pwesto sa tabi ng kalsada para ihawin sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Super crunchy, pero yung loob niya, katulad na ng isda. Ang Queen City of the South, hindi rin siyempre pahuhuli sa kanilang street food. Sa umpukan o pungko-pungko sa kalsada ng Gutchanoy sa syudad ng Cebu, hindi tinutusok ang street food, kundi inuulam at ipinapares sa pusok.
Isa sa pinakamatagal nang nagbebenta ng street food dito sa Pungko-Pungko ang mag-asawang Federico at Vivian. Halos 30 taon na nga raw nung simulan ito ng mga magulang ni Federico at kinalaunan, sila na ang nagpalago nito. Gikan di sa palumpon liti, nga rimig Cebu para magtinda ni aning kuan, negosyo. Ang kanila raw specialty, ginabot o pinalaking bersyon ng chicharong bulaklak at ang ngoyong o lumpiang Cebu. Alas 3 pa lang ng umaga, namamalengke na ang kapatid ni Vivian na si Roland. Pagdating sa bahay, pinagtulong-tulungan na itong lutuin ng buong pamilya. Hiniwa-hiwa ang parte ng baboy na kung tawagin, bulaklak na may habang 4 to 5 inches. Hinugasan at nilagyan ng pampalasa at inilubog sa harina. Maya-maya, isa-isa na itong inilagay sa kawali na may kumukulong mantika at iprinito sa loob ng humigit kumulang 10 minuto. Nung naging golden brown, hinango at panandali ang pinatulo ang mantika. Medyo maalat. Pag inihalo mo suka para magbe-blend yung maalat siya tayo maasin. Kung ang ginabot mataas sa kolesterol, ang isa pa nilang specialty, mas healthy naman dahil puro gulay ang laman, ang ngoyong o lumpia ng Cebu. Nagmula pa raw ito sa mga Chino na dumayo rito noon. Ito na po yung mga sangkap sa pangluto ng ngoyong. Hinaluan ang giniling ng asukal na pula. Mga sikretong pampalasa. Nung natimplahan, ibinalot sa lumpia wrapper. Sinasawsaw ang ngoyong sa harinang may tubig at saka iprinito sa kumukulong mantika sa loob ng mahigit 5 minuto. Luto na po ang ngoyong at ayusin ko na po para ibenta. Ang ginabot, 10 piso kada piraso. 5 piso naman kada piraso ng ngoyong. Perfect ang mga itong isawsaw sa suka na may sibuyas, sili at asin. Tuwing tanghalian, dinudumog ang maliit na pwestong ito nila Vivian. Lami and healthy. Pagdating sa street food, dito man sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, bawal ang choosy at maselan. Dapat adventurous, lalo pat sa mga pagkain sa kalsada. Mas makikilala natin ng lubos ang isang bansa. Mukhang taon ito ng wedding bells. Meron na namang malapit ng ikasal. Engaged na sina Senator Cheese Escudero at si Heart Evangelista. Akala ng kapuso actress na si Heart Evangelista, simpleng bakasyon lang. Sa bayan ng kanyang kasintahang si Senator Cheese Escudero ang ipinunta nila roon. Sa mismong ancestral house ng mga ito sa Sorsogon City noong August 23. Wala siyang kamalay-malay na nung gabi ring yun magpo-propose na ang senador. Lalo pang naging emosyonal si Hart nung may pinabasa sa kanya ang kanyang nobyo. Ang madamdaming mensahe ng kanyang ama para sa kanya. Uy, kumasa oh. Ang okasyon natapos sa fireworks. Sina Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero engaged na. You too, congratulations. Heart, patingin ng sing-sing. Siyempre, yun ang una. Anong history nito? I understand there's a lot of history that comes with it. Sa mami ko. Galing sa mami ko na I think nakuha rin niya sa mami niya.
When my mom's mom, my lola passed away, they divided everything. Ang ganda. Yes. Mabigat, Heart. Naninibago. Pwede nating litan, di ba? Hindi, okay na ako. O, kumusta na since the proposal? I'm still very much parang floating pa ako. Para siyang dream. At least hindi bangungot. Hindi siya bangungot. Pero nakaka-stress kasi madami na nagtatanong kung kailan. May nakaset na bang date? Na pa. Wala pa, but we're thinking, Ang gusto ko, Valentine's Day na para birthday na niya, anniversary pa. Para una, isa na lang yung regalo. Pangalawa, imposible kong makalimutan yung date. Kuripot? very. First time ko maka-witness ng marriage proposal. At yung time na yun, I had butterflies in my stomach. Kaya nakakatuwa, nakakilig, and of course, I'm really, really happy for them. Muli naming ipinanood kina Heart at Senator Cheese ang kanilang engagement video. May tsura ako dyan, in fairness. Hindi ko pa nakikita yung buong yan. Ako din. Bakit naman mali yung finger? Was it the wrong finger or the wrong hand? Someone was saying na parang since I was forcing the ring to go in, pero hindi. Sabi ko, no, not that finger. Ito. Hindi mo in-expect, Heart, na Hindi ko talaga magpo-propose si in-expect. Cheese? Alam mo ka ng best evidence na hindi niya alam? Hindi siya naka-high heels, naka-chinela siya nun. Pero okay lang. Ang nagreto kina Heart at Senator Cheese, ang itinuturing na mentor ni Heart at malapit din niyang kaibigan, si Senator Miriam Defensor Santiago. I noticed that she just kept on going out with the showbiz types, these pretty boy types. So I told her I don't really basically object, but I wish that she could be introduced to a broader horizon, meaning to say young men from politics. Noon pa man daw, crush na ni Heart si Cheese. I got my dream crush, my dream boy. It's really true. Buhay talaga, hindi man. Yeah. Man. Siyempre, kilig na kilig ka naman. Siyempre, kasi sino ba naman ako? Kumpara sa yung mga magagandang lalaki dyan sa mga gilid-gilid. How did it happen that the two of you fell in love? Wala, we just started to get to know each other. Nag-spend time with each other, got to know each other. Akala nga niya, friends lang kami. Because we were just talking. July 31, 2012, nung opisyal na maging magkarelasyon sina Heart at Cheese. Ang kanilang pagmamahalan against all odds dahil matindi ang pagtutol ng mga magulang ni Heart. But you and your dad are okay now, di ba? We're okay. He sent and you the text? That's right. And my mom, we're okay. Talaga? Ang importante naman talaga is they gave us the blessing. Basta kami okay kami because time is of the essence, We only live once and they're getting old and I want to spend as much time as I can spend with them. So, Cheese, tanggap ka na. Parang, oo. Okay ka na sa mami ni Heart. Darating yun. Hindi pa lang siguro lahat pwedeng sabay-sabay at madalin. Pero buo ang paniniwala namin darating palagi. Bukas sa publiko na ikinasal na dati si Senator Escudero sa singer na si Tintin Flores. Sa 10 taon nilang pagsasama, biniyayaan sila ng kambal. Pero taong 2012, naanal o napawalang bisa ng korte ang kanilang kasal at kalaunan pati na ng simbahan. How do you react to people saying na Heart is marrying someone who used to be married? If I didn't end up with him, I could have been a worse person or it changed my character talaga. Malaki ang kanilang agwat sa edad, pero kailanman hindi raw ito naging issue sa kanila. There's a 15-year difference between the two of you. What do you talk about? We get to learn from each other insofar as our experiences. And I guess it works. I learned so much from him. Not like before, but I feel like I wasn't growing as a person, but I matured a lot when I started to date this guy. And I like that. Now, we will test kung magkasundo kayo talaga. Pasensya na kayo, medyo cheesy ito. Magkano ang tinatayang halaga ng engagement ring ni Heart?
Uy, no copying. Wala. Ready? Game. Kala mo, hindi ko kaya panindigan. Oh, sige, game. Ayan. Sobrang mahal kasi. Wow. Feeling ko yan. Talaga? Feeling ko. Huwag mong sabihin yun, baka pag makita ng nanay ko daw bawiin. Sa politika, umikot ang buhay ni Cheese na sa edad na 28 anyos. Nanungkulan na kinatawan ng 1st District ng Sorsogon. Showbiz naman ang kinalakhang mundo ni Hart na sa loob ng 17 taon, naging ka-love team at leading ng ilan sa mga sikat na aktor. Ang tanong, ano ang pangalan ng karakter ni Hart sa pelikulang Ang Tanging Ina? Kung napanood mo ba yon? Portia. Si Cheese. Ako, I will find out pa lang. Marami akong aalamin pa sa kanya. Ano bang napanood mong pelikula ko? Yung kapartner niya si John Prats. My First Romance. Yun. Mula sa angka ng mga ongpaw ko si Hart, ang pamilyang may-ari ng Barrio Fiesta chain of restaurants. Ang tanong, ano ang buong pangalan ng lola ni Hart na siya ring founder ng Barrio Fiesta chain of restaurants? Oh my God. Sino to? Nakakahiya ka. Mama Chit Evangelista ang pao ko. Chit Evangelista. Ano? Uy, medyo tama ako half point to Basta hindi Josephine's. Hindi niya alam. At least alam ko na ngayon, darling. Alam mo, tingin ko dapat mag-usap tayo pagkatapos ito. Rosary Month, pumapatak ang birthday ni Senator Cheese, October 10. Habang buwan naman ang mga puso ang kay Hart, mismong Valentine's Day, February 14. Ang tanong, kailan ang birthday ng kambal ni Senator Cheese? Diyos ko, hindi ko alam yung taon. Pag ito hindi mo alam, Okay. September 7, 07. Oo, alam niya! Yeah, thank you, Lord. How do you get along with the kids of Senator Cheese Very Hart? well, very well. They're super duper cute and grabe sila. Ano ang theme song niyong dalawa na most likely kakantahin sa inyong kasal? Juana. This or How Long Will I Love You? Second place. How Will I Love You? How Long Will I Love You? By... From the movie About Time? Yes. Kumakanta ba si Cheese? Yeah, sometimes. When it's just the two of us. Agaw eksena kayong dalawa sa nakaraan na SONA o State of the Nation. Ang sabi ng ilan, pang First Lady raw ang gayak ni Hart. Ang tanong, kung sakasakali mang tatakbo muli si Senator Cheese sa 2016 elections, para sa anong posisyon? I don't know. Ako, tatakbo ko. Yeah. Ang corny mo. Finally! May napigarin tayong something romantic from Cheese. O yung una pa lang, Pero nakornihan si Hart. So hindi kaya panindigan? Sa 6 na tanong, kina Hart at Cheese, isa lang ang nakuha nila ng tama. You're not up for re-election as a senator, I'm not up for election. but you can run for a higher position, di ba? A higher or a lower position? Don't tell me option sa'yo tumakbo for a lower position. I'm not moving, I'm not doing anything. Dito na itong ibang gayak na ngayon pa lang. Politics comes with a lot of negative things. Well, likewise for showbiz, to be fair to him. But you know how it is. Ready ka ba doon? Hinahanda ko sarili ko slowly, pero kung masyado kong pinapressure sarili ko, baka mas lalo kong mataranta eh. But I'll deal with it when it gets there. Bakong hindi ang chairman ng Senate Committee on Magkalayo, hindi lang ang kanilang mga edad, kundi pati na ang mga mundong kanilang ginagalawan. Magkaiba rin ang kanilang mga personalidad. Pero ang mga ito rin ang dahilan kung bakit ang kanilang pagsasama exciting. So why do you click? Match ba kayo? Magkaiba? Magkaiba. Magkaiba. Super. Magkaiba talaga kami. But I think that's what makes it work. We're not bored with our relationship. It's a never-ending discussion.